Naitanong mo na ba sa sarili mo, sa gitna ng katahimikan ng gabi o sa kaguluhan ng araw, kung talagang nagsasalita ang Diyos sa mga tulad mo? Kung ang mahinang tinig na iyon, ang bulong sa puso mo, ay maaaring higit pa sa iyong imahinasyon? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi pribilehiyo lang ng mga propeta noon, kundi isang nakatagong kapangyarihan na maaaring magbago ng buhay mo ngayon, na nagdadala ng linaw sa gitna ng kalituhan, kapayapaan kung saan naroon ang takot at gabay kapag pakiramdam mo ay nawawala ka? Ito ang sikreto na iilan lang ang natutuklasan, pero abot kamay mo na ngayon. Isipin mo sandali, paano kung sinusubukang kausapin ka ng Diyos sa mismong sandaling ito pero hindi mo pa alam kung paano makikinig? May misteryoso at malalim na bagay dito, hindi ba? Pag-isipan natin, bakit kaya may mga tao na parang naglalakad nang may katiyakan na hindi pangkaraniwan habang ang iba ay natitisod sa duda? May tabing ba na humihiwalay sa iyo mula sa isang koneksyon sa Diyos na maaaring magbago ng lahat? Sa mga susunod na minuto, lulundag ka sa isang pag-aaral na maaaring buksan ang iyong espiritual na pandinig sa isang bagay na nais ipakita ng Espiritu Santo. Isang bagay na baka hindi mo pa napansin dati. Hindi ito basta isang video, maaaring ito ang sandali na pinili ng Diyos para lapitan ka ng kakaiba. Bago tayo magsimula, gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang simple pero makapangyarihang bagay. Mag-iwan ka ng maikling pangungusap sa comments tulad ng "Gusto kong marinig ang tinig mo, Panginoon." Hindi lang ito basta kilos. Ito ay hakbang ng pananampalataya, isang binhi na itinanim sa puso mo na maaaring tumubo at magbigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. At pakikalmahan, ilike mo itong video ngayon. Alam mo ba kung bakit? Ang bawat like ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na naghahanap sa Diyos. Baka isang tao na hindi makakarinig nito kung hindi dahil dito. Matindi ang ginagawa mo. Saludo ako sa iyo sa hakbang na iyan. Tingnan mo, ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lang tungkol sa pagsuporta sa isang proyekto. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga pintuan sa espiritual na buhay mo. Kapag sumali ka rito, nakatutok ka sa mas malaking layunin, marinig ang tinig ng Diyos at mamuhay ayon dito. Marami ang gumagamit ng nilalaman na ito bilang kanlungan sa espiritual, lalo na ang mga walang simbahan malapit o gabay na kasama. Kaya hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento bago tayo magsimula. Maaring ito ay isang hiling na marinig ang Diyos ng mas malinaw, isang sitwasyon kung saan naramdaman mo na siya'y nagsasalita, o kahit simpleng kausapin mo ako, Panginoon. Mahalaga ang aktibong pagsali mo at samahan mo ako hanggang dulo dahil ang halos huling bahagi ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi para ma-unlock ang isang biyaya na hindi mo inaasahan. Handa ka na ba? Magsisimula na ang pag-aaral natin ngayon. Ang tahimik na tawag kay Elias. Isipin mo sandali na nasa isang bundok ka, napapaligiran ng malalakas na hangin na yumuyugyog sa mga bato sa paligid mo. Nanginginig ang lupa dahil sa lindol at parang nagniningas ang langit sa mga kidlat. Pero biglang tumigil ang lahat at pagkatapos dumating ang isang tunog na halos hindi marinig. Isang mahinang bulong, parang simoy ng hangin na humahaplo sa mukha mo. Ganito narinig ni Elias, isang ordinaryong tao tulad natin, ang tinig ng Diyos sa 199 San 11-13. Hindi sa ingay, hindi sa lakas, kundi sa katahimikan na sumunod. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nito sa iyo? Na ang tinig ng Diyos ay hindi laging dumarating na parang kulog, kundi madalas bilang isang banayad na imbitasyon na nangangailangan sa iyo na tumigil, huminga at makinig. Pag-isipan mo ang buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang tumakbo mula sa isang lugar patungo sa isa pa,
Sinusubukang humanap ng sagot sa gitna ng kaguluhan, sa trabaho, sa mga bayarin, sa mga usapang hindi mo maalis sa isip mo. Baka hinintay mo ang tinig ng Diyos sa malalaking senyales. Isang malaking pagbabago, isang himalang biglang darating mula sa langit. Pero paano kung nagsasalita siya sa iyo sa maliliit na bagay? Sa sandaling naramdaman mo ang pagnanais na tulungan ang isang tao o sa hindi maipaliwanag na kapayapaan na dumating sa gitna ng iyong bagyo. Tinuturuan tayo ni Elias ng isang makapangyarihang bagay. Ang Diyos ay pumipili na magsalita sa paraang kailangan mong pakikalmahan ang puso mo. At iyan, kaibigan ko, ang unang hakbang para makarinig. Tingnan mo, hindi perpekto si Elias. Tumakas siya, natakot, inisip na wala nang saysay ang buhay niya, pero hindi siya iniwan ng Diyos. At hindi ka rin niya iniiwan. Baka ganito rin ang nararamdaman mo ngayon, na parang naapawan ng ingay ng mundo ang anumang pag-asa na makarinig ng banal na bagay. Pero sinasabi ko sa iyo, ang Diyos na nakahanap kay Elias sa yungib ay gustong hanapin ka kung nasaan ka man. Hindi mahalaga kung ito ay sa katahimikan ng kwarto mo, sa maingay na trapiko o sa paghihintay ng sagot na parang hindi darating. Nandoon siya, bumubulong. Ang tanong ay, handa ka bang tumigil sandali at makinig? Magbalik tanaw tayo ng magkasama. Kailan ka huling nagbigay ng pagkakataon sa sarili mo na tumahimik? Walang cellphone, walang TV, walang abala. Ikaw lang. At ang mga iniisip mo, baka natatakot ka sa kung ano ang matutuklasan mo sa kawalang iyon. Baka iniisip mo na hindi ka kausapin ng Diyos, isang tulad mo na may mga pagkakamali at pag-aalinlangan. Pero tingnan mo si Elias, isang takas, isang sirang tao, pero tinawag pa rin siya ng Diyos sa pangalan. Ngayon, tinatawag niya rin ang pangalan mo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging handa. At alam mo kung ano ang maganda rito? Kapag nagsimula kang marinig ang bulong na iyon, nagbabago ang lahat. Ang bigat na dinadala mo sa balikat mo ay nagsisimulang maging magaan. Ang desisyong nagpapakabagabag sa iyo ay nakakakuha ng bagong pananaw. Hindi ka na nag-iisa sa bundok. Isipin mo ito sandali. Ano ang humaharang sa iyo para marinig ang bulong na yon ngayon? Baka ang ingay ng pagkakasala na dinadala mo dahil sa isang nagawa o hindi nagawa. Baka ang pagmamadali na lutasin ang lahat ng mag-isa, na parang kailangan ng Diyos ang tulong mo para kumilos. O baka ang takot na kapag narinig mo, kailangan mong baguhin ang isang bagay sa buhay mo. Pero sinisiguro ko sa iyo, ang tinig ng Diyos ay hindi dumarating para hatulan ka. Ito ay dumarating para gabayan ka. Ito ay parang kompas sa isang madilim na gubat. Hindi nito inaalis ang mga hamon, pero ipinapakita nito ang daan. At ang daang iyon ay laging humahantong sa lugar ng kapayapaan kahit mahaba ang paglalakbay. Gusto kong isipin mo ito kasama ko. Isara mo ang mga mata mo sandali, hindi talaga siyempre dahil nanonood ka, pero isalarawan mo ito sa isip mo. Nasa isang tahimik na lugar ka, baka sa tabi ng ilog na may mahinang tunog ng umaagos na tubig. Biglang may naramdaman kang presensya, walang malalakas na salita pero may nagsisimulang gumalaw sa loob mo. Isang katiyakan, isang ideya, isang ginhawa na hindi mo maipaliwanag. Nangyari na ba ito sa iyo? Baka tinawag mo itong kutob o pagkakataon lang. Pero paano kung Diyos iyon? Paano kung sinasanay ka niya dahan-dahan na makilala ang tinig niya sa gitna ng araw-araw mong buhay? Kailangang lumabas si Elias mula sa yungib para marinig. Baka kailangan mo ring lumabas mula sa isang bagay, sa pagmamadali, sa pag-asa sa sarili, sa ingay na ikaw mismo ang gumawa. Hindi madali ito, alam. Nabubuhay tayo sa isang mundong laging sumisigaw na humihingi ng atensyon natin bawat segundo. Pero hindi nakikipagkumpetensya ang Diyos sa ingay na yon. Hinihintay niya, matyaga siya. At kapag nagpasya kang maglakad patungo sa katahimikan, ipinapakita niya ang sarili niya.
Baka hindi agad may solusyon sa lahat ng problema mo, pero may hindi pangako, nandito ako, nakikita kita, at may sasabihin ako. Kaya narito ang isang hamon para sa iyo ngayon. Ngayong araw, maglaan ka ng 5 minuto lang para tumahimik. Huwag kang humingi ng kahit ano, huwag kang magsalita, makinig ka lang. Baka bago matulog, sa pahinga, sa trabaho, kahit saan, at bigyang pansin mo kung ano ang darating sa puso mo. Isang iniisip, isang alaala, isang salita. Baka ito ang simula ng isang bagong bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Dahil ang pakikinig sa tinig niya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng sobrang kapangyarihan sa Espiritu. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bukas na puso. Natuklasan ito ni Elias sa bundok at matutuklasan mo rin ito sa buhay mo. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin sa comments, naramdaman mo na ba ang isang bulong ng Diyos sa isang punto? Baka isang kapayapaang hindi mo maipaliwanag o isang gabay na biglang dumating mula sa wala. I-share mo ito, hindi lang para sa akin, kundi para patatagin ang pananampalataya mo at bigyang inspirasyon ang mga nanonood kasama mo. At ngayon, maghanda ka. Ang susunod ay magpapakita sa iyo kung paano nagsasalita ang Diyos kahit sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Nakausap ka na ba niya nang hindi mo napansin? Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganun, natutulungan mo ang mga nangangailangan ng damit, isang kilos na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. At pakikalmahan, huwag mong iskip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, naisip mo na ba ang pakikinig sa Diyos sa isang lugar kung saan walang umaasa? Tuklasin natin ito ng magkasama. Ang tinig sa bagyo ng bangka, isipin mo na nasa isang maliit na bangka ka, nasa gitna ng madilim na lawa. Malakas ang hampas ng mga alon sa kahoy, umuugong ang hangin na parang tatangayin ka, at ang ulan ay ginagawang imposible ang makita ang pampang. Ramdam mo ang bilis ng tibok ng puso mo, ang takot na bumabalot sa iyo, at ang tanging gusto mo ay isang senyales na hindi ka lulubog. Ganito ang naramdaman ng mga alagad sa Marcos 4:35-41 nang salubungin sila ng isang bagyong hindi nila inaasahan. Pero ang hindi nila inaasahan ay sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tinig ng Diyos ay malapit ng umalingaw-ngaw, hindi sa mahinang bulong, kundi sa isang utos na pinatahimik ang dagat. Nandoon si Jesus, natutulog sa bangka, at sa isang simpleng salita, tumahimik ka, binago niya ang lahat. At alam mo kung ano ang ipinapakita nito sa iyo? Na nagsasalita ang Diyos kahit sa mga bagyo ng buhay mo, kahit na parang tahimik siya. Dalhin natin ito sa buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang humarap sa isang bagyong parang masyadong malaki, baka isang krisis sa bahay, mga salitang masasakit na hindi mo maalis sa isip, o isang kawalan na lumaki nang hindi mo napansin. Baka problema sa trabaho, isang bayaring hindi mo mabayaran, o balitang parang kidlat na tumama sa araw mo. Sa mga ganitong oras, madaling isipin na malayo ang Diyos, na tinalikuran kanya o hindi siya nagmamalasakit. Pero tingnan mo ang mga alagad. Natakot sila, sumigaw sila ng tulong habang natutulog si Jesus sa likod ng bangka. Hindi siya umalis. Nandoon siya kasama nila sa iisang bangka, at nasa bangka mo rin siya kahit hindi mo pa siya nakikita na kumikilos. Magbalik tanaw tayo ng magkasama. Bakit kaya pinili ng Diyos na magsalita sa gitna ng bagyo? Bakit hindi bago nang tahimik pa ang lahat? Baka dahil gusto niyang hanapin mo siya sa gitna ng imposible. Tingnan mo, tinawag lang ng mga alagad si Jesus nang wala na silang ibang paraan. Sinubukan nilang magsagwan, labanan ng mga alon, pero walang nangyari. Doon pumasok ang tinig niya, hindi para ipaliwanag ang bagyo, kundi para kontrolin ito. At ito ang kailangan mong maunawaan. Ang tinig ng Diyos ay hindi laging pumipigil sa mga hangin,
pero laging may kapangyarihan sa kanila. Baka ang bagyo mo ngayon ay hindi parusa kundi isang entablado, isang lugar kung saan gusto niyang marinig mo siya sa bagong paraan. Gusto kong isalarawan mo ito kasama ko. Isipin mo ang sitwasyong iyon na yumuyugyug sa iyo ngayon, ang alon na parang tatumbahin ka. Baka isang takot na hindi ka pinapatulog, isang desisyong nagpapakabagabag sa iyo, o isang sakit na dinadala mo ng tahimik. Isara mo ang mga mata mo sa isip at makikita mo si Jesus sa bangka mo. Hindi siya natatakot, hindi siya nalilito. Nandoon siya, may katahimikang sumasalungat sa kaguluhan. At kung magsasalita siya sa iyo ngayon, ano kaya iyon? Baka magtiwala ka sa akin o nakikita-kita. Hindi kailangang sumigaw ang tinig niya para marinig. Pinuputol nito ang hangin ng may autoridad. At kapag nagsimula kang makilala ito, may nagbabago sa loob mo. Alam ko na hindi laging madaling maniwala rito. Minsan, masyadong maingay ang bagyo kaya naitatanong mo, kung nandito ang Diyos, bakit nalulunod pa rin ako? Ganyan din ang naisip ng mga alagad. Inakusahan pa nila si Jesus, "Guro, hindi mo ba alintana na malulunod kami?" Pero ang hindi nila alam ay ang presensya niya na ang sagot. Hindi niya kailangang patunayan ng anumang bagay, kumilos lang siya. At sa buhay mo, baka hinintay niya na tingnan mo siya sa halip na tumutok sa mga alon. Dahil kapag tinawag mo siya, kahit may duda ka, ang tinig niya ay nakakahanap ng daan patungo sa iyo. Gusto kong magkwento sa iyo ng isang bagay na baka hindi mo pa naisip. Minsan, ang bagyo ang megaphone ng Diyos. Hindi dahil gusto niyang takutin ka, kundi dahil alam niya na sa ginhawa, baka baliwalain mo ang tawag niya. Isipin mo ito, kapag maayos ang lahat, ilang beses ka bang tumitigil para makinig? Pero kapag nanginginig ang lupa, kapag umaalog ang bangka, nagiging alerto ka. At doon siya nagsasalita, hindi nang may galit, hindi nang may hatol, kundi nang may pangako. Ako ang may kontrol. Lumabas ang mga alagad sa bagyong iyon na iba, hindi lang nahinga kundi namangha. Nagtanong sila, sino itong kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? At maaari kang lumabas sa bagyo mo nang may parehong tanong sa puso, handa nang dalhin ka ng mas malalim. Narito ang isang imbitasyon para sa iyo ngayon. Sa susunod na umalon ng malakas ang buhay mo, huwag kang tumakbo muna sa sarili mong lakas. Tumigil ka, huminga, at itanong, Panginoon, ano ang gusto mong sabihin sa akin dito? Maaaring ito ay isang salita ng kapayapaan, isang gabay na hindi mo inaasahan, o kahit isang katahimikan na nagtuturo sa iyo na maghintay. Dahil ang tinig ng Diyos sa bagyo ay hindi lang tungkol sa pagpapahinto ng mga alon, ito ay tungkol sa pagpapakita sa iyo na siya ay mas malaki kaysa sa kanila. At kapag naintindihan mo ito, nagsisimulang mawalan ng lakas ang takot at ang pananampalataya ang pumapalit. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang bagyong hinaharap mo ngayon? Baka isang bagay na hindi nakikita ng iba pero mabigat sa dibdib mo. Sinubukan mo na bang tawagin si Jesus sa gitna nito? Nasa bangka siya, kaibigan ko, hindi siya umalis, at ang tinig niya ay handang abutin ka kung bibigyan mo siya ng espasyo para marinig. Bago tayo magpatuloy, i-share mo sa comments ang tungkol sa bagyo mo. Maaring, Panginoon, pakikalmahan mo ang dagat ko, o isang salitang nagpapahayag ng nararamdaman mo. Hindi lang ito para sa akin, ito ay para patatagin ang pananampalataya mo at bigyang lakas ang mga nanonood kasama mo. At maghanda ka, ang susunod ay magpapakita sa iyo kung paano nagsasalita ang Diyos kahit sa simpleng bagay ng araw-araw. Nasa paligid mo na ba siya nang hindi mo napapansin? Ang tinapay na nagsasalita. Isipin mo na nakaupo ka sa hapag, may mainit na tinapay sa harap mo. Umaakyat ang amoy nito, sumasayaw ang singaw sa hangin, at hinati mo ito, nararamdaman ang simpleng tekstura sa mga daliri mo. Isang bagay na napakakaraniwan, na pang-araw-araw, pero paano kung sinabi ko sa iyo na magagamit ng Diyos kahit ito para kausapin ka?
Sa Juan 1:35 mo, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Pero ngayon gusto kitang dalhin sa ibang sandali, isang pagkakataon kung saan ang tinapay ay hindi lang simbolo, kundi isang mensahero. Isipin mo ang 5 tinapay na nagpakain sa 5,000 tao, nasa kamay ng isang batang lalaki na hindi alam ang mangyayari. Juan 9:13. Doon, sa simpleng kilos na iyon, umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos ng walang malalakas na salita sa pamamagitan ng isang bagay na parang masyadong maliit para magkaiba. At ito ay may malaking kinalaman sa iyo. Dalhin natin ito sa buhay mo. Ilang beses ka nang tumingin sa mga simpleng bagay sa paligid mo, isang tahimik na almusal, isang usapan kasama ang kaibigan, ang tunog ng ulan sa bintana, at naisip na mga detalye lang ang mga ito. Baka hinintay mo ang Diyos na magsalita sa pamamagitan ng isang bagay na enggrande, isang pangitain sa langit o isang himalang makapigil hininga. Pero paano kung bumubulong siya sa mga bagay na hinahawakan mo araw-araw? Ang tinapay na nasa kamay ng bata ay hindi espesyal dahil malaki o bihira. Espesyal ito dahil ibinigay. At gusto ng Diyos na gamitin ang meron ka na kahit gaano kaliit ang tingin mo rito para ipakita sa iyo na malapit siya. Mag-isip tayo ng magkasama. Nang kunin ni Jesus ang mga tinapay na iyon, hindi niya ginawang ginto o ginawa itong kahanga-hanga. Nagpasalamat siya, hinati ito at ibinahagi. At doon nangyari ang himala sa simpleng pagtitiwala. Baka may hawak ka rin ngayon, isang talentong maliit sa tingin mo, isang sandaling parang ordinaryo o kahit isang hirap na hindi mo maintindihan. Paano kung inaanyayahan ka ng Diyos na ilagay ito sa mga kamay niya? Hindi para baguhin kung ano ito, kundi para paramihin kung ano ang maaaring maging. Ang tinig niya ay hindi nangangailangan ng mga ilaw. Ito ay nagniningning sa mga bagay na halos hindi mo pinapansin. Gusto kong isalarawan mo ito kasama ko. Isipin mo na may dala kang basket, hindi puno ng ginto o mamahaling bato, kundi ng mga simpleng bagay sa buhay mo. Baka ang ngiti ng mahal mo sa buhay, isang gawaing ginagawa mo araw-araw, o kahit isang sakit na hindi mo alam kung paano ihandog. Ngayon, isipin mo na nasa tabi mo si Jesus, iniaabot ang mga kamay niya at sinasabi, ibigay mo sa akin ito. Hindi nang may pagmamadali, hindi nang may pamimilit, kundi nang may tingin na nagpaparamdam sa iyo na nakikita ka. Kinuha niya ang ibinigay mo at biglang ang maliit na basket na iyon ay nagsimulang umapaw. Hindi para mapahanga ka, kundi para ipakita sa iyo na nagsasalita siya sa pamamagitan ng alam mo na. Alam ko na parang kakaiba ito. Kadalasan, hinahabol natin ang hindi pangkaraniwan, di ba? Gusto natin ng malalaking senyales, malinaw na sagot, isang bagay na mag-aangat sa atin mula sa lupa. Pero ang Diyos, sa kanyang karunungan, pinipili ang ordinaryo para ipakita ang sarili niya. Bakit? Dahil gusto niyang makasama ka sa araw-araw mo, hindi lang sa mga sandali ng kaluwalhatian. Isipin mo ang batang may tinapay. Wala siyang marami pero sapat ang meron siya. At ikaw rin ay may sapat. Sapat para makinig, sapat para magamit, sapat para maabot. Ang tinig ng Diyos ay hindi nakatago sa malayong lugar. Ito ay nasa hapag ng bahay mo, sa maliliit na bagay na nararanasan mo. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kailan ka huling tumigil para magpasalamat sa isang simpleng bagay? Hindi para sa isang malaking tagumpay, kundi para sa isang detalye na karaniwang napapabayaan, ang pagsikat ng araw ngayon, ang hangin na nilalanghap mo, ang pagkakataong narito ka na nanonood nito. Baka nagsalita ang Diyos sa iyo doon sa sandali ng pasasalamat at hindi mo napansin dahil ang tinig niya ay madalas na nakatago sa rutina, naghihintay na buksan mo ang mga mata mo para makita. Ang himala ng mga tinapay ay hindi nagsimula sa kasaganaan, nagsimula ito sa pagbibigay. At sa buhay mo, ang himala ng pakikinig sa Diyos ay maaaring magsimula sa meron ka ng hawak.
Narito ang isang bagay na dadalhin mo sa araw mo. Bigyang pansin mo ang ordinaryo ngayon. Kapag kumuha ka ng baso ng tubig, kapag dumaan ka sa puno sa daan, kapag narinig mo ang isang tawa na hindi inaasahan, itanong mo, Panginoon, ano ang gusto mong sabihin sa akin dito? Hindi ito tungkol sa pagpilit ng sagot. Ito ay tungkol sa pagsasanay ng puso mo na mapansin. Dahil ang Jesus na humati ng tinapay para sa marami ay gustong magbahagi ng isang bagay sa iyo. Hindi lang para pakainin ka, kundi para turuan ka na naroon siya. At kapag nagsimula kang marinig siya sa simple, ang buhay ay magkakaroon ng bagong lasa, isang gaan na hindi maipaliwanag. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang tinapay sa buhay mo na maiaalay mo ngayon? Isang maliit na bagay na sa tingin mo ay hindi mahalaga, pero sa mga kamay niya ay maaaring maging daan para sa tinig niya. Mag-iwan ka sa comments ng tulad ng Panginoon, kunin mo ang tinapay ko o isang salitang kumakatawan sa gusto mong ihandog. Ito ay hakbang ng pananampalataya para sa iyo at para sa mga makakabasa nito na magiging inspirasyon. At samahan mo ako dahil ang susunod na hakbang ay dadalhin ka sa isang lugar kung saan ang tinig ng Diyos ay tumutunog sa paraang hindi mo naisip. Nagsasalita ba siya kahit sa mga pagkakamali mo? Ang tawag sa lumulubog na buhangin ni Pedro. Isipin mo na lumulubog ka, hindi sa tubig kundi sa isang bagay na mas mapanlinlang, isang buhangin na humihila sa mga paa mo, dahan-dahan at tahimik. Bawat hakbang mo ay parang lalo kang nilulunod at ang bigat ng sarili mong pakikibaka ay sumasakal sa iyo. Ganito ang naramdaman ni Pedro sa Mateo 29:31 nang magsimula siyang maglakad sa ibabaw ng dagat. Maayos ang simula niya, nakatuon ang mga mata kay Jesus, pero dumating ang hangin, ang pag-aalinlangan at nagsimula siyang lumubog. Pero alam mo kung ano ang kahanga-hanga. Sa sandaling sumigaw siya ng, Panginoon, iligtas mo ako. Sumagot ang tinig ng Diyos, hindi nang may pagsaway, kundi nang may inabot na kamay at isang tanong, bakit ka nag-alinlangan? At ito, kaibigan ko, ay nagpapakita na nagsasalita ang Diyos kahit sa mga pagkatisod natin, sa mga lugar kung saan sa tingin natin ay masyado na tayong nabigo para makarinig. Dalhin natin ito sa buhay mo. Ilang beses ka nang naramdaman na lumulubog ka sa sarili mong mga desisyon. Baka isang salitang binitawan mo na pinagsisisihan mo na ngayon, isang pasyang dinala ka sa maling daan o isang sandali nang tumingin ka sa hangin ng buhay, ang mga bayarin, ang mga problema, ang mga tinig na nagsasabing hindi ka sapat at inalis mo ang tingin kay Jesus. Sa mga ganitong oras, madaling isipin na umalis na ang Diyos, na siya'y nagsasalita lang sa mga tuwid ang lakad. Pero ipinapakita sa atin ni Pedro ang kabaligtaran. Lumulubog siya, literal. Pero kahit ganoon ay naabot siya ng tinig ng Diyos at gusto ka rin niyang abutin. Mag-isip tayo ng magkasama. Bakit kaya hindi hinayaan ng Diyos na tuluyang lumubog si Pedro? Pwede niyang sabihing, nag-alinlangan ka, kaya harapin mo ang resulta. Pero hindi ganun ang nangyari. Hinila siya ni Jesus pataas ng may katatagan at lambing ng sabay. At alam mo kung bakit? Dahil ang tinig ng Diyos ay hindi naghihintay na maging perpekto ka bago ka tawagin. Tinatawag ka niya para buhatin ka. Baka nasa lumulubog na buhangin ka ngayon, isang pagkakamaling hindi mo alam kung paano aayusin, isang kasalanang humihila sa'yo pababa o isang takot na lalo kang nilulunod bawat araw. Pero sinasabi ko sa'yo, iniaabot niya ang kamay niya at ang tinig niya ay hindi sigaw ng hatol. Ito ay imbitasyon na bumalik sa ibabaw. Gusto kong isalarawan mo ito kasama ko. Isipin mo na nasa dagat kang magulo at nagsisimulang bumigay ang mga paa mo. Malakas ang ihip ng hangin, tumatama ang mga alon sa dibdib mo at pakiramdam mo ay hindi mo nakakayanin. Pero pagkatapos, narinig mo ang isang tinig, mahinahon, matatag, pamilyar. Tingnan mo ako, sabi nito. Itinaas mo ang mga mata,
mo at nakita mo si Jesus hindi nang may galit, kundi nang may ngiti na nagsasabing kilala kita. Hindi ka niya sinisisi dahil tumingin ka sa hangin. Gusto lang niyang tumingin ka ulit sa kanya. Nangyari na ba ito sa'yo? Baka sa isang sandali nang bumagsak ka at biglang naramdaman mo ang pagnanais na tumayo, isang lakas na hindi mo maipaliwanag. Siya yon na nagsasalita, kaibigan ko, tinatawag ka pabalik. Alam ko kung gaano kahirap maniwala rito minsan. Kapag natitisod tayo, ang unang dumating ay ang kahihiyan. Hindi ko karapat dapat marinig ang Diyos ngayon. Iisipin mo, lahat mali ang ginawa ko. Pwede sanang ganyan ang naisip ni Pedro. Pagkatapos ng lahat, siya ang matapang na alagad. Ang nagsabing hindi niya kailanman iiwan si Jesus, pero naroon siya lumulubog sa harap ng lahat. Pero ang tinig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa tagumpay mo. Nakasalalay ito sa pag-ibig niya. At ang pag-ibig na iyon ay hindi sumusuko kapag nadadapa ka. Sa kabaligtaran, sa mga pagkakabagsak mo pa nga siya lalong nagsasalita ng malakas, hindi para sisihin ka, kundi para ipakita sa iyo na sa kanya ka pa rin. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ano ang lumulubog na buhangin sa buhay mo ngayon? Baka isang ugaling gusto mong bitawan pero laging bumabalik. Baka isang pag-aalinlangan na nagpapatanong sa iyo kung naririnig ka pa ng Diyos. O baka isang lumang pagkukulang na dinadala mo parang bigat sa dibdib. Tinuturuan tayo ni Pedro na hindi mahalaga ang laki ng pagkatisod. Ang mahalaga ay ang sigaw. Panginoon, iligtas mo ako. Ano tatlong simpleng salita na nagbago ng lahat. At masasabi mo ito ngayon. Hindi kailangan ng magagandang salita o ayusin ang lahat muna. Tawag lang ang kailangan. Dahil ang tinig ng Diyos ay sumasagot sa pusong tumitindig kahit lumulubog pa. Ito, narito ang isang imbitasyon para dalhin mo sa araw mo. Sa susunod na maramdaman mong bumagsak ka, huwag kang tumakbo para magtago. Tumigil ka, huminga. At sabihin kahit tahimik, Panginoon, hilahin mo ako pataas. Hindi ito tungkol sa karapat-dapat. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Hindi lumabas si Pedro sa dagat bilang bayani. Lumabas siyang basa, nanginginig, pero nailigtas. At maaari kang lumabas sa mga pakikibaka mo ng ganun din, hindi perpekto, pero ligtas sa mga kamay niya. Ang tinig ng Diyos sa mga pagkatisod ay hindi tungkol sa pagturo ng mali mo. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng daan pabalik. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang hangin na nagpaalis ng tingin mo sa Kanya? Baka isang bagay na hinaharap mo ngayon o isang alaala na humihila pa rin sa iyo pababa. Mag-iwan ka sa comments ng tulad ng Panginoon, buhatin mo ako, o isang salitang nagpapahayag ng kailangan mo sa Kanya ngayon. Ito ay para sa iyo upang patatagin ang pananampalataya mo at palakasin ang mga nanonood kasama mo. At samahan mo ako dahil ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo kung paano nagsasalita ang Diyos sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Ginagamit ba niya kahit ang nawala mo para tawagin ka? Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganun, natutulungan mo ang mga nahihirapan sa buong mundo. Isang kilos na nagdadala ng pag-ibig ng Diyos lampas sa hangganan. At pakikalmahan, huwag mong iskip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, naisip mo na ba na maaaring magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga naisip mong tapos na? Tuklasin natin ito ng magkasama. Ang tinig sa lambak ng mga tuyong buto. Isipin mo na naglalakad ka sa isang disyerto, isang lambak na nakalimutan na kung saan natatakpan ng mga butong pinaputi ng araw ang lupa. Walang buhay, walang tunog, tanging kawalan ang bumibigat sa hangin. Biglang may tanong na pumutol sa katahimikan, anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga butong ito? Ganito nagsalita ang Diyos kay Ezekiel sa Ezekiel 37:1-3, sa isang tanawing puno ng kamatayan at kawalang pag-asa, at ang parang wakas na, mga tuyong buto, walang pag-asa.
ay naging entablado ng isang tinig na nagdala ng buhay kung saan walang umaasa. Ito, kaibigan ko, ay isang makapangyarihang paalala. Nagsasalita ang Diyos kahit sa mga bagay na inakala mong nawala na, sa mga lugar na isinuko mo nang makakita pa ng bulaklak. Dalhin natin ito sa buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang tumingin sa isang bagay at naisip, tapos na ito. Baka isang pangarap na iniwan mo na, isang relasyong nasira, o isang bahagi mo na parang natuyo ng matagal na hindi mo na matandaan kung paano ito dati. Baka ibinaon mo na ang mga bagay na iyan sa isang sulok ng puso mo. Inisip na hindi na sila pinapansin ng Diyos. Pero ang lambak ng mga tuyong buto ay nagpapakita sa atin ng ibang bagay. Wala nang nakita si Ezekiel kundi kabiguan sa harap niya. Pero nakita ng Diyos ang posibilidad at nakikita rin niya ang posibilidad sa iyo sa mga nawala mo, sa mga hindi na ulit, sa mga pirasong sa tingin mo ay hindi na maayos. Mag-isip tayo ng magkasama. Bakit kaya dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lugar na ganitong patay para kausapin siya? Bakit hindi sa isang bundok na puno ng lunti o sa isang ilog na puno ng buhay? Dahil gusto niyang ipakita na walang hangganan ang tinig niya. Hindi nito kailangan ng perpektong kondisyon para tumunog. Ito ang gumagawa ng kondisyon. Baka ang lambak ng mga tuyong buto mo ay isang sugat na dinadala mo ng tahimik, isang pag-asa na ibinaon mo dahil natatakot kang masaktan ulit, o kahit isang pagkukulang na sa tingin mo ay tumutukoy sa iyo. Pero sinasabi ko sa iyo, kasama mo ang Diyos na naglalakad sa lambak na iyan at tinatanong niya, mabubuhay pa ba ito ulit? At ang sagot ay hindi nakasalalay sa iyo, nakasalalay ito sa Kanya. Gusto kong isalarawan mo ito kasama ko. Isara mo ang mga mata mo sa isip at tingnan mo ang lambak na ito sa buhay mo. Ang lugar na tuyo kung saan ang hangin ay nagdadala lang ng alikabok. Baka isang alaala na masakit sa iyo, isang planong gumuho o isang kawalan na hindi mo alam kung paano pangalanan. Ngayon, marinig mo ang isang mahinang tinig parang hininga na nagsasabi, kaya kong buhayin ito. Hindi ito walang laman na pangako. Ito ay kapangyarihang nagpabago na ng mga buto tungo sa mga hukbo. At kung nagawa na ito ng Diyos dati, bakit hindi niya gagawin sa kwento mo? Baka ang pangarap na binitawan mo, ang kasiyahang nawala, ang sirang piraso ng sarili mo, baka hindi patay ang mga ito, hinintay lang ang hininga niya. Alam ko na mahirap maniwala rito minsan. Kapag tinitingnan natin ang nawala, sumasakit ang puso. Diyos, bakit mo hinayaang matuyo ito? Maaring itanong mo, pwede sanang ganun ang tinanong ni Ezekiel, pero pinili niyang makinig at nang sumunod siya, nang sinabi niya ang iniutos ng Diyos, nagsimulang gumalaw ang mga buto. Hindi ito salamangka, ito ang tinig ng Diyos na nagdadala ng buhay. At sa buhay mo, baka hinintay niya na makinig ka para gawin ang pareho. Hindi para ibalik ang lahat gaya ng dati, kundi para lumikha ng bago, isang bagay na hindi mo pa naiisip. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ano ang lambak ng mga tuyong buto mo? Baka isang talentong hindi mo kailanman ginamit, isang kapatawarang hindi mo maibigay, o isang pananampalatayang parang nalanta. Tinuturuan tayo ni Ezekiel na hindi iniiwan ng Diyos ang parang tapos na. Nagsasalita siya sa disyerto, sa katahimikan, sa kawalan. At kapag nagsimula kang marinig ang tinig na iyon, may tumatayo sa loob mo. Hindi nang sabay-sabay, kundi dahan-dahan, tulad ng mga butong nagkaroon ng laman, balat at hininga. Hindi mo kailangang ayusin ang lambak ng mag-isa. Kailangan mo lang hayaang huminga siya. Narito ang isang imbitasyon para dalhin mo sa araw mo. Ngayon, tingnan mo ang isang bagay na sa tingin mo ay namatay na sa buhay mo. Pwede itong maliit, pwede itong malaki, pero tumigil ka sa harap nito at itanong, Panginoon, mabubuhay ba ito? Hindi ito tungkol sa pagpilit ng himala, ito ay tungkol sa pagbubukas ng puso mo para marinig kung ano ang gusto niyang gawin.
Dahil ang tinig ng Diyos sa lambak ay hindi lang tungkol sa pagpapanumbalik. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa iyo na siya ang may-ari ng buhay at walang anumang bagay, kahit ang pinakamatuyong buto, ang hindi niya kayang abutin. Kapag narinig mo ito, ang kawalan ng pag-asa ay nagiging pag-asa at ang katahimikan ay nagiging isang awitin. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang tuyong buto na gusto mong ihandog sa kanya ngayon? Baka isang bagay na hindi mo kailanman sinabi kahit kanino, o isang pag-asang itinago mo sa kaibuturan ng dibdib mo. Mag-iwan ka sa comments ng tulad ng Panginoon, hipan mo ng buhay dito, o isang salitang kumakatawan sa gusto mong hawakan niya. Ito ay hakbang ng pananampalataya para sa iyo at para sa mga makakabasa nito na magiging inspirasyon. At samahan mo ako dahil ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo kung paano nagsasalita ang Diyos sa lugar na hindi mo inaasahan. Ginagamit ba niya kahit ang kinatatakutan mo para tawagin ka? Ang tinig sa ungol ng leon. Isipin mo na nasa isang madilim na arena ka, nanginginig ang lupa sa ilalim ng mga paa mo. Sa paligid mo, ang alingaw-ngaw ng isang makapangyarihang ungol ay nagpapabilis ng tibok ng puso mo. Hindi ito malayong tunog. Malapit ito, sobrang lapit na ramdam mo ang panginginig ng hangin. Ganito ang naramdaman ni Daniel sa Daniel 6:16-22 nang ihagis siya sa hukay ng mga gutom na leon sa utos ng isang hari. Pero sa gitna ng takot na iyon, kung saan maaaring mas nangingibabaw ang pangamba, nagsalita ang tinig ng Diyos, hindi nang may mga kulog, kundi nang may proteksyong pinatahimik ang mga hayop. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nito sa iyo, na maaaring magsalita ang Diyos kahit sa mga kinatatakutan mo, ginagawang bulong ng kapayapaan ang ungol ng takot. Dalhin natin ito sa mundo mo ngayon. Ilang beses ka nang humarap sa isang leon sa buhay mo. Baka isang alalahaning umuungol sa isip mo sa gabi, ninanakaw ang tulog mo, isang kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap, isang sakit na nanganganib, o isang sitwasyong parang kinukulong ka. Sa mga ganitong oras, madaling isipin na tahimik ang Diyos na naapawan ng ingay ng takot ang anumang pagkakataong marinig ang isang bagay mula sa Kanya. Pero ipinapakita sa atin ni Daniel na hindi ganoon ang nangyari. Nasa hukay siya, napapaligiran ng mga leon. Pero kahit ganoon ay tumunog ang tinig ng Diyos, hindi para alisin siya agad doon, kundi para pigilan ng mga kuko na maaaring sumira sa kanya. At gusto niyang gawin ito para sa iyo rin. Mag-isip tayo ng magkasama, bakit kaya hinayaan ng Diyos na harapin ni Daniel ang mga leon? Pwede niyang isinara ang hukay bago pa man, binago ang puso ng hari, inwasan ng lahat. Pero minsan, hinahayaan ng Diyos ang ungol na tumunog para turuan kang makinig ng lampas dito. Baka ang leon mo ngayon, ang takot na nagpapakabagabag sa iyo, ang banta na parang mas malaki kaysa sa iyo, ay hindi ang wakas ng kwento, kundi ang simula ng isang bagong bagay. Dahil ang tinig ng Diyos ay hindi tumatakas sa panganib. Ito ay pumapasok sa hukay kasama mo. At nang lumabas si Daniel ng walang galos, hindi lang ang katawan niya ang nakaligtas, ang pananampalataya niya ang lumakas. Maaari ka ring lumabas ng ganon, mas matatag, kung maririnig mo ang sinasabi niya sa gitna ng ungol. Gusto kong isalarawan mo ito kasama ko. Tingnan mo ang arena na ito sa buhay mo, ang lugar kung saan pinakamalakas ang ungol ng takot. Baka isang usapang iniiwasan mo, isang hakbang na kinatatakutan mong gawin, o isang paano kung na nagpapuyat sa iyo. Ngayon, makikita mo ang isang mahinang liwanag sa sulok ng dilim. Hindi ito magic na labasan, kundi isang presensya, isang nakatingin sa iyo ng mahinahon. Kasama mo ako, sabi ng presensyang ito, hindi sumisigaw, hindi nagmamadali, at biglang hindi na ganun kalaki ang mga leon. Nangyari na ba ito sa iyo? Baka sa isang gabing puno ng pangamba, nang dumating ang ginhawa mula sa wala, o sa isang araw nang hindi nangyari ang pinakamasama.
Siya iyon na nagsasalita, kaibigan ko, tinatawag ka para magtiwala. Alam ko kung gaano kaingay ang takot. Umuungol ito para kumbinsihin ka na mag-isa ka, na walang labasan, na nakalimutan ka ng Diyos. Pwede sanang nagpanik si Daniel. Sino ba ang hindi mangangatog sa harap ng matatalas na pangil? Pero nanatili siyang matatag dahil alam niyang mas malakas ang tinig ng Diyos kaysa sa anumang mabangis na hayop. At sa buhay mo, ang leon na humaharap sa iyo ngayon ay hindi mas malaki kaysa sa Panginoon. Baka ginagamit niya ang ungol na iyan para tawagin ka palapit, para ipakita sa iyo na hindi lang kita niya pinoprotektahan, kundi kilala ka niya bawat panginginig, bawat pag-aalinlangan, bawat hininga. At kapag narinig mo ito, nawawalan ng lakas ang takot at pumapalit ang kapayapaan. Ngayon pag-isipan mo ito, ano ang leon na umuungol sa buhay mo ngayon? Baka isang pagkabahala na hindi ka pinapakakalmahan, isang panganib na kailangan mong harapin o isang bigat na dinadala mo ng mag-isa. Tinuturuan tayo ni Daniel na nagsasalita ang Diyos sa hukay, hindi para sisihin ka kung bakit ka naroon, kundi para ipakita sa iyo na siya ang may-ari ng arena at hindi niya kailangang patayin ng leon para iligtas ka. Minsan, isinasara lang niya ang bibig nito. Naramdaman mo na ba ito? Isang sandali nang pwede nang dumating ang pinakamasama, pero hindi nangyari. Iyon ang tinig niya, sinasabi sa iyo, nakikita kita at hinahawakan kita. Narito ang isang imbitasyon para dalhin mo sa araw mo. Sa susunod na umungol ang takot, huwag kang tumakas o subukang labanan ito ng mag-isa. Tumigil ka, huminga ng malalim, at sabihin, Panginoon, kausapin mo ako sa hukay. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa leon, kundi sa pakikinig sa mas malaki rito. Dahil ang tinig ng Diyos sa takot ay hindi tungkol sa pag-alis sa iyo sa problema ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng lakas na tumayo habang siya'y gumagawa. Lumabas si Daniel sa hukay na may kwentong nagpabago sa isang kaharian. At maaari kang lumabas sa takot mo nang may pananampalatayang magbabago sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang leon na gusto mong patahimikin niya? Baka isang bagay na hindi mo kailanman inamin ng malakas o isang takot na hinaharap mo araw-araw. Mag-iwan ka sa comments ng tulad ng Panginoon, isara mo ang bibig nito o isang salitang nagpapakita ng gusto mong ihandog. Ito ay para sa iyo upang patatagin ang pananampalataya mo at palakasin ang mga nanonood kasama mo. At samahan mo ako dahil ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo kung paano nagsasalita ang Diyos sa sandali na hindi mo inaasahan. Ginagamit ba niya kahit ang katahimikan para abutin ka? Ang katahimikan bago ang kaluwalhatian. Isipin mo na nasa isang madilim na kwarto ka, sobrang tahimik na naririnig mo ang tunog ng sarili mong paghinga. Walang mga tinig, walang mga yabag, tanging katahimikan na parang lumulunok ng lahat. Naghihintay ka, pero parang walang nangyayari. Iyon ang pakiramdam. Ganito ang naramdaman ng mga alagad sa pagitan ng krus at ng muling pagkabuhay sa Lucas 23:50x hanggang 24:1. Namatay si Jesus, nakatakip ang libingan at ang Sabado ay nagdala ng mabigat na katahimikan, halos hindi matiis. Pero sa kawalang iyon, kung saan maaaring nanaig ang kawalan ng pag-asa, gumagawa ang tinig ng Diyos, hindi sa mga salitang maririnig nila, kundi sa kapangyarihang malapit ng sumabog sa buhay. At ito, kaibigan ko, ay nagpapakita na nagsasalita ang Diyos kahit sa katahimikan, naghahanda ng isang bagay na hindi mo pa nakikita. Dalhin natin ito sa buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang humarap sa isang katahimikang nagpapabagabag sa iyo? Baka isang paghihintay na hindi matapos-tapos para sa sagot, para sa pagbabago, para sa senyales na magiging maayos ang mga bagay. Baka ang sandaling iyon na nagdarasal ka, tumitindig ka, pero parang pipi ang langit. Sa mga ganitong oras,
Madaling isipin na nakalimutan ka ng Diyos, na ang katahimikan ay parusa o patunay na hindi siya nakikinig. Pero ang nangyari sa pagitan ng Sabado at Linggo ng Pasko ng pagkabuhay ay nagtuturo sa atin ng ibang bagay. Ang katahimikan ay hindi ang wakas. Ito ay ang pagitan. At sa buhay mo, ang katahimikang nararanasan mo ngayon ay maaaring ang espasyo kung saan inililipat ng Diyos ang mga batong hindi mo pa naiisip. Mag-isip tayo ng magkasama. Bakit kaya hinayaan ng Diyos ang mga alagad sa katahimikang iyon? Pwede niyang binuhay si Jesus kaagad pagkatapos ng krus, ipinakita ang kapangyarihan niya agad. Pero unang dumating ang katahimikan, isang buong araw ng paghihintay ng mga tanong ng kawalan. At alam mo kung bakit? Dahil minsan nagsasalita ang Diyos sa hindi niya sinasabi. Ginagamit niya ang katahimikan para ihanda ka, para turuan kang magtiwala kapag wala kang marinig. Baka ang katahimikan mo ngayon, ang paghihintay sa trabaho, sa paggaling, sa gabay, ay hindi Diyos na binabaliwala ka, kundi Diyos na hinuhubog ka. Dahil nang gumulong ang bato sa libingan, hindi lang nagulat ang mga alagad, handa na silang tumakbo at magkwento. Gusto kong isalarawan mo ito kasama ko. Tingnan mo ang katahimikan sa buhay mo bilang isang kurtinang nakasara. Nasa entablado ka, naghihintay, hindi alam ang susunod. Tahimik ang madla, ang mga takot mo, ang mga pag-aalinlangan mo nakatingin sa'yo. Pero sa likod ng kurtina may gumagalaw, may nag-aayos ng mga ilaw, naghahanda ng eksena, at biglang narinig mo ang isang bulong, malapit na ang oras. Hindi malakas, hindi malinaw, pero sapat para manatili ka. Nangyari na ba ito sa'yo? Baka sa isang madaling araw na wala kang narinig, pero naramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Siya iyon na nagsasalita, kaibigan ko, sa katahimikan bago ang kaluwalhatian. Alam ko kung gaano nakakabagabag ang katahimikan. Gusto natin ng mabilis na sagot, nakikitang senyales, isang bagay na mahahawakan. Nang naghintay ang mga alagad noong Sabado, wala silang ideya kung ano ang darating. Tanging alaala lang ng mga pangako ni Jesus ang meron sila. At sa buhay mo, baka ang tanging meron ka ngayon ay ang mga pangakong ibinigay na niya sa iyo. Mga pangako ng kapayapaan, ng pag-aalaga, ng hinaharap. Hindi binubura ng katahimikan ng mga salitang iyon, itinatago nito ang mga ito. At kapag natutunan mong makinig sa katahimikan, matutuklasan mo na hindi kailangang magsalita ng malakas ang Diyos para naroon siya. Nandoon siya, hinahabi ang isang bagong bagay, kahit hindi mo naririnig ang habihan. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ano ang katahimikan na nararanasan mo ngayon? Baka isang dasal na hindi pa nasasagot, isang pangarap na parang natutulog, o isang kawalan na hindi mo alam kung paano ipaliwanag. Ang mga araw sa pagitan ng krus at muling na pagkabuhay ay nagpapakita sa atin na ang katahimikan ng Diyos ay hindi pag-iwan, ito ay paghahanda. Nandoon siya, gumagalaw sa libingan habang umiiyak ang mga alagad. At gumagalaw siya sa kwento mo ngayon habang naghihintay ka. Naramdaman mo na ba ito? Isang pakiramdam na may darating kahit wala kang pruweba? Iyon ang tinig niya, tinatawag kang manatiling matatag. Narito ang isang imbitasyon para dalhin mo sa araw mo. Sa susunod na idiin ka ng katahimikan, huwag kang lumaban dito. Maupo ka, kasama nito, huminga, at sabihin, Panginoon, ano ang hinahanda mo? Hindi ito tungkol sa pagpilit ng sagot, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa pagitan. Dahil ang tinig ng Diyos sa katahimikan ay hindi tungkol sa pagbibigay sa iyo ng lahat ngayon. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng pananampalataya para maghintay sa darating. Nang gumulong ang bato, sumabog ang kaluwalhatian at sa katahimikan mo, ang kaluwalhatian ay maaaring isang hakbang na lang ang layo para ipakita. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang katahimikan na gusto mong ihandog sa Kanya ngayon? Baka isang paghihintay na nakakapagod sa iyo o isang pag-aalinlangan na bumibigat.
Mag-iwan ka sa comments ng tulad ng Panginoon, magsalita ka sa katahimikan. Eko o isang salitang nagpapakita ng nararanasan mo. Ito ay para sa iyo upang patatagin ang pananampalataya mo at hawakan ang mga nanonood kasama mo. At samahan mo ako dahil ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo kung paano nagsasalita ang Diyos sa lugar na hindi mo inaasahan. Ginagamit ba niya kahit ang iba para abutin ka? Alam ko na minsan ay nagdududa tayo rito. Paano gagamitin ng Diyos ang isang tulad niyan para kausapin ako? Maaring isipin mo, pwede sanang binalewala ng Etiope si Felipe. Sino ba naman ang estrangherong iyon para makisalamuha sa pagbabasa niya? Pero nakinig siya, nagtanong, binuksan ang puso. At sa buhay mo, baka hinintay ng Diyos na gawin mo rin ito, bigyang pansin ang mga tinig sa paligid mo, hindi para sambahin ng mga tao, kundi para makilala ang alingaw-ngaw niya. Dahil mahilig siyang gumamit ng makatao para abutin ka, isang yakap na hindi inaasahan, isang mensahe sa cellphone, kahit isang kumusta ka, na dumating sa tamang oras. Ang tinig niya ay hindi lang nasa langit. Ito ay naglalakad sa mga kalye kasama mo. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kailan ka huling nagsabi ng isang bagay na gumulo sa'yo? Baka isang bata na may inosenteng tanong, isang kaibigan na may pahayag, o kahit isang estranghero na may kilos ng kabutihan. Tinuturuan tayo ni Felipe na hindi hinahayaan ng Diyos na masayang ang mga pagkikita. Inilalagay niya ang mga tao sa landas mo para kausapin ka, hindi dahil hindi niya kaya ng mag-isa, kundi dahil gusto niyang ipakita sa iyo na bahagi ka ng mas malaking bagay. Naramdaman mo na ba ito? Isang koneksyon na hindi mo maipaliwanag. Isang sandali nang ang mga salita ng iba ay parang mula sa ibang lugar. Iyon ang tinig niya. Tinatawag ka sa pamamagitan ng iba. Narito ang isang imbitasyon para dalhin mo sa araw mo. Ngayon, maging alerto sa mga tinig sa paligid mo. Kapag may nagsalita sa iyo, maging papuri, babala o simpleng bati, itanong, Mors, Panginoon, ikaw ba ito rito? Hindi ito tungkol sa pagpilit ng kahulugan. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga tainga mo para mapansin. Dahil ang tinig ng Diyos sa iba ay hindi tungkol sa pagiging perpekto nila. Ito ay tungkol sa pagiging malikhain niya. Lumabas ang Etiope sa karwahing iyon na nabautismuhan na bago dahil nakinig siya kay Felipe. At maaari kang lumabas sa araw mo na nabago kung makinig ka sa mga dumadaan sa landas mo. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang huling nagsabi sa iyo ng isang bagay na nanatili sa puso mo? Baka kahapon, baka ngayon, o baka hinintay mo pa rin. Mag-iwan ka sa comments ng tulad ng Panginoon, magsalita ka sa pamamagitan nila o isang salitang kumakatawan sa karanasang iyon. Ito ay para sa iyo upang patatagin ang pananampalataya mo at palakasin ang mga nanonood kasama mo. At samahan mo ako dahil ang susunod na hakbang ay tatapusin ang paglalakbay na ito ng may isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Nasa malapit na ba ang susi para marinig ang Diyos kaysa sa inaakala mo? Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganon, natutulungan mo ang mga nagugutom, isang kilos na sumasalamin sa mapagbigay na puso ng Diyos. At pakikalmahan, huwag mong iskip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, handa ka na bang tuklasin kung ano ang maaring buksan ng mga tainga mo ng tuluyan? Tara na ng magkasama. Narating natin ang dulo ng paglalakbay na ito at gusto ko munang batiin ka ng buong puso. Hindi mo lang pinanood ang isang video, pinili mong sumisid sa isang paghahanap na iilan lang ang may tapang na gawin, ang makinig sa tinig ng Diyos. Yun na mismo ang naglalagay sa iyo sa isang espesyal na lugar. Dahil sa mundong puno ng ingay at abala, tumigil ka para sabihing, gusto ko ng higit sa iyo, Panginoon. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, na isa kang hinirang, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil narito ka, bukas ang puso,
handang tumanggap ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Kaya bago ang lahat, ngumiti ka sa sarili mo ngayon. Narating mo ang puntong ito at iyon ay isang tagumpay. Magbalik tanaw tayo ng magkasama sa ating nilakbay. Dumaan tayo sa mga bulong sa bundok, mga bagyo sa dagat, simpleng tinapay, pagkatisod sa tubig, tuyong mga lambak, ungol ng mga leon, malalim na katahimikan at kahit mga tinig ng mga estranghero. At ano ang ipinakita nito sa atin? Na ang tinig ng Diyos ay hindi nakakulong sa iisang lugar o sandali. Inaabutan kanya kung nasaan ka man, sa kasiyahan mo, sa sakit mo, sa takot mo, sa paghihintay mo. Pero narito ang susi na ipinangako, uko, ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi lang tungkol sa sinasabi niya. Ito ay tungkol sa ginagawa mo sa narinig mo. Ang puso mo ang nagbubukas ng pinto, kaibigan ko. Ito ang tunay na tatanggap, ang radyo na tumutugtog sa dalas ng banal. Isipin mo ito kasama ko. Lahat ng kwento na nakita natin ay may iisang bagay na pareho. Isang pumiling makinig. Lumabas si Elias mula sa yungib. Tumawag ang mga alagad sa bangka, ibinigay ng bata ang tinapay, sumigaw si Pedro sa tubig, nagsalita si Ezekiel sa lambak, nagtiwala si Daniel sa hukay, naghintay ang mga alagad sa katahimikan, nagtanong ang Etiope kay Felipe. Wala sa kanila ang superhero, lahat sila ay tulad mo, ordinaryong mga tao na nagpasya na maglakad sa pananampalataya. At sa buhay mo, ang hakbang na ito ay maaaring ang sikreto para ma-unlock ang isang biyayang hindi mo inakalang darating. Baka kapayapaan ito sa mahirap na araw, gabay sa imposible ng desisyon o lakas para tumayo ulit. Nagsasalita na ang Diyos. Ngayon, nasa iyo na ito. Gusto kong isalarawan mo ito bago tayo matapos. Tingnan mo ang puso mo bilang isang bahay. Sa loob nito, may mga kwarto na puno ng mga bagay, mga pangarap, sugat, tanong, pag-asa, at sa pinto may kumatok ng mahina. Hindi nang may pagmamadali, hindi nang may puwersa, kundi nang may pasensya. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Binuksan mo na ba ang pintong iyan ngayon? Baka hinayaan mo siya sa isang sulok, pero ikinandado ang iba dahil sa takot o kahihiyan. Pero sinasabi ko sa iyo, gusto ng tinig ng Diyos na manirahan sa buong bahay. At kapag pinayagan mo, winalis nito ang alikabok, sinindihan ang mga ilaw, at ginawang nagniningning ang lahat sa paraang hindi mo pa nakita. Iyon ang pakikinig, hindi lang ang marinig, kundi ang anyayahan. Ngayon may espesyal akong pakiusap sa iyo. Sa comments, mag-iwan ka ng pangungusap na magpapakita ng pangako mo sa paghahanap na ito. Pwedeng, Panginoon, sa iyo ang puso ko, o isang bagay na direkta mula sa kaluluwa mo. Gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na nakarating hanggang dito, dahil ang mga salitang ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay sigaw ng pananampalataya sa langit at apoy na magpapainit sa mga makakabasa. At higit pa rito, i-share mo ang video na ito sa isang tao, baka isang kaibigan na kailangang marinig ito, isang kapamilya na nawawala, o kahit isang estrangherong ilalagay ng Diyos sa landas mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang tinig ng Diyos ay hindi tumitigil sa iyo. Ito ay umaalingaw-ngaw sa pamamagitan mo. At kapag nagbahagi ka, nagiging mensahero ka tulad ni Felipe sa daan. Ang pag-subscribe sa channel ay higit pa sa isang pag-click. Ito ay isang oo para panatilihin ang apoy na ito na nagniningas. Kung hindi mo pa ito nagawa, maglakad ka na ngayon. Huwag hayaang pigilan ka ng katamaran o kalimutan dahil ang hindi pa nakasubscribe ay maaaring makaramdam na estranghero sa isang bahay na sa kanya na. Pero kung bahagi ka na ng pamilyang ito, magmalaki ka. Tinutulungan mo ang dalhin ang mensaheng ito sa mga nangangailangan, mga tao na, tulad mo, gustong marinig ang Diyos. Ang channel natin ay umiiral para rito, maging kanlungan para sa mga walang simbahan malapit, suporta para sa mga naghahanap ng mag-isa. Bawat subscription, bawat like,
bawat ad na hindi mo nilalaktawan ay tumutulong magdala ng pagkain, damit at pag-asa sa mga nahihirapan sa mundo. Bahagi ka nito at maganda. Iyon, samahan mo ako ng saglit pa. Huwag mong i-pause ang video. Kapag natapos ito, hayaang tumugtog ang musika ng ilang minuto. Ipikit mo ang mga mata, huminga ng malalim at gamitin ang oras na iyon para purihin at pasalamatan ang Diyos sa araw na ito. Sa maliliit na tagumpay, sa mga katahimikang pinuno niya, sa mga tinig na ginamit niya. Huwag mong putulin ang koneksyong ito dahil sa mga sandaling ito nagiging mas malinaw ang tinig niya. At ipinapangako ko sa iyo, kung magpapatuloy kang manood ng mga video na ito, maghahanap ng may bukas na puso, magbabago ang buhay mo. Hindi dahil sinasabi ko, kundi dahil hindi nabibigo ang Diyos sa mga humahanap sa Kanya. Kaya bago ka umalis, sabihin mo sa akin, ano ang narinig mo mula sa Diyos ngayon? Baka isang salitang tumatak sa iyo, isang ginhawang yumakap sa iyo, o isang katiyakang naroon siya. Iwan mo ito sa comments at tapusin natin ang paglalakbay na ito ng magkasama ng may pananampalataya at pasasalamat. Espesyal ka sa Diyos at espesyal ka sa akin dahil narito ka. Sana puno ng tinig niya ang linggo mo sa bawat hakbang, sa bawat detalye. Hanggang sa susunod, kaibigan ko, matuloy ka ng mahimbing,